Innocent. Kung matatalo sila, at least makadalawang game siya kay Kelra. And that's the worst thing na pwedeng mangyari, no, if you're SRGOG, yung maaurahan ka sa mga players. Because after season or last season, pati na rin yung masali na kahapon, ay grabe na yung aura ni Kelra. Ito yung hindi natin ma-explain sa mga viewers. Kapag sigurado yung mga amateur players natin, lahat na nakapag-tournament na alam nila yung pakiramdam na kapag kasikat, kapag malakas yung kalaban nila, yung may reputasyon, minsan nakakailang labanan sa loob ng laro. Tsaka parang manggigigil ka kasi if ever Kaya yung mga normally na nagagawa, parang sosobra ka, tapos parang hindi yun yung bagay. But yeah, anyway, makikita natin dito a lot of respect on the 1-1. I think for Onyx Philippines, isa to sa mga naging adjustments nila from yesterday. Kasi diba, most parts, pinrioritize nila si 1-1, pero at some point, nilet go na rin nila. So I was kind of thinking, meron sila mga shared heroes like Kalea and such. Pwede nga, speaking of, kasi both Onyx Philippines and SRG, isa sa mga top heroes nila depending on the role is Kalea, lalong-lalo na for the roamers. Pero nakakita rin tayo glimpse of the CC finally being pick off here for Onyx PH kasi medyo dun din sila nadali kapag hindi nakakakuha ng strong side lane si Kirk. Although open pa din si Phoveus, maganda rin siyang gamitin. Pero CC tsaka Gatot, maganda yan yung combo nila Brusco din. And this is actually true. Kahapon nakita natin nag-Phoveus game 1 si Kirk against Team Spirit, kung saan nabigyan talaga si Kirk, I think 0-3 in the early game. Ibang klaseng rotation ng Team Spirit para kumbaga bigyan talaga ng maaga dito si Kirk. And as you said, Athena, the CC locked in dito para sa Onyx Philippines, a very strong laner, at least kaya mag-survive in 2v1, especially in the early parts of the game. And a Baksha locked in as well. Hindi pa natin alam kung mapupunta nga ba ito sa kamay ni Brusco or ni King Kong, pero siguradong hindi na ito EXP. Kailangan din kasi nila dito sabayan agad si Kram. Remember nung si Kram yung napupuruhan from yesterday's match, hindi nagagawa yung full potential ng SRG kasi dependent din sila sa initiation si Kram. So without Kram and Kirk being keeping in grounded, yun agad yung isa sa conditions dito for Onyx to somehow neutralize agad dito SRG sa early ka lang. Napabilis nung naging draft nila dito. Kinuha agad yung Granger, so ibig sabihin may option pa ditong kumuha ng likes of Moscow, Irithel, yung mga normally nakikita natin golden matchup. But I think, since kinuha na dito si Joy, kasi binan nga si Lancelot, ang question dito, maghahayabusa ba si King Kong or hindi na na-open si Fanny, pero Hayabusa yung isa pang option. Not unless kukuha sila dito ng Fredrin sa kanilang lineup. Parang too much na sa sa sustain just in case. In case, no, pakiramdam ko dahil nakuha na rin naman yung Granger dito, it's either you get your gold laner now or kumuha ka ng Badang, a good counter against the Joy. Pero ang mukhang kukunin nila dito ay yung gold laner muna, the Irithel. Mahirap din kapag naipit na si Kelra dahil kung tutusin, tinanggal na rin ni Coach Wynot yung 1-1. And dito na mapapaisip, no, kung maiipit ba si King Kong dito. Dahil kung tutusin, this is honestly a jungle pick already, yung Baksha. Pero against a Joy, parang mahirap isipin, yung wave clear kasi, yung bilis kasi ng clear speed ng Joy yung kalaban mo dito eh. Tsaka nasanay kasi tayo na parang gumigilid sila, pero glue pwedeng iba just in case. But yup, it's gonna be far. So I think for SRG, OG, magandang option dito for Kram is yung glue nga. Since merong Irithel para lang nga palalain if ever. Although meron pa namang ibang heroes like Lapu and such, but I'm still open by the way for added crowd control. I think for that, kung magbaback siya jungle, pwede magbadang si Brusco para 'di ba yun yung normally sabi nating pang kontra against sa Joy. Kumbaga kontrapelo eh. Pero for SRG parang may part na pwede pa rin pubis or glue here for Kram kasi need nila additional setup. Plus, kung kukulitin kasi siya ng CC, might as well go for a bigger explosive hero pag dumikit, di ba? Dark Wave for the Phoveus. Pero what a brave move, banning out the Angela here for SRG laban sa Onyx. Ang magiging problema if ever mag-Phoveus or glue dito si Kram would be medyo mabubuli nga ng CC, but as you said, at least kahit mahina yung laning phase, ay kaya namang pumanag during the skirmishes, during the team fights. And there are still other choices. Pwede pa rin naman mag-hilda dito si Kram kung sakaling gusto niya nandagdag na panggugulo. But then again, you are already facing a Baksha. Hindi mo naman kailangan, hindi mo magugulo technically yung Baksha sa loob ng jungle. That's the only good part of it. Last ban para sa SRG-OG, magandang basa, taking away the Angela dahil actually tatlo na yung pwedeng sakin ng Angela dito eh. Tsaka very Onyx 9 lives yung Angela Baksha na ginawa din by the way ng Onyx Philippines during our grand final sa region natin, and binandito yung Gatot. I mean, yung idea kasi ng CC and Gatot is still there. Again, Badang, we mentioned that earlier. I think parang pwedeng option dito for Onyx Philippines, wag mo na i-reveal ko na yung hero for King Kong.
para at least ano sila. Pero strong kasi ang Onyx Philippines if ever na may last pick sila na hero ni Super Friends pala. Yun yung ginawa nila like yesterday, last pick nila si Super Friends. Lagi kasi nilang hinuhuli yung hint. Merong hint pero at the same time, si Super Friends kasi yung parang pang-ulti nila na pang-kontra all throughout the game. Nakakita nga tayo ng Novaria finally being pick off here for Onyx Philippines. Alam natin na that was so much of a risk kasi nga kailangan mo extend onto a late game yung laban pero nagawa naman nila. So might Ayan na as nga. well for Onyx Philippines go straight forward. Kimi muna. Wow, Kimi mid na to, panigurado, no, hindi naman na to ma-flex sa gold lane. For SRG OG, marami pang options para sa kanilang frontline. In fact, they could go for a potential... actually, pwede pa nga sila yung magbadang dito kung gusto nila mag-explain. Because I think medyo no choice naman na, hayabusa na ata yung jungle dito ni King Kong if he wants to go for an assassin. Oo, tsaka na dito yung tamang sinabi, maganda rin yung sinabi ni Umi na nabadang for SRG OG. At least meron kang constant and consistent na crowd control and as much as possible parang pwede kang pagilid na pumasok. Although Lapu is still an Oh yes, option. you're right. Lapo nga pala. Maganda siya, parang isipin mo, naka-vengeance yung CC, tapos may Lapu na galit na biglang papasok sa'yo. Medyo mahirap yun. Ang idea for SRG, if ever makuha nila Lapu, somehow, kontrahin tong CC, pero somewhat refreshing makita Ruby Louie. Oh, by the way, yung Ruby na to ni Cram, gamit na gamit yan last year sa MSC 2024. And ito yung OG Louie combo. Bago na uso yung Louie Arlot, guys. Louie Ruby talaga ang ating nakikita. Let's expect a very explosive lineup mula dito sa SRG OG na talaga. Ang kailangan i-pick dito ng Onyx Philippines, yung kayang pumalag na XP lane. Actually, no. Benedetta. Hindi, mage Mage siya lang. wala. Hindi, may kimi ka na eh. Pero Ayan, yung sila badang. Badang. Either way, sinabi naman natin maganda dito yung badang. Although kailangan na maging maganda yung positioning kasi Louie kaharap niya tsaka Ruby eh. Oo, mahirap to in terms of vision. Ang tanging choice lamang nila dito ay magbato ng mga skills sa bushes. But this is already a very great start para dito sa pinakaunang laro natin. Tandaan natin, semifinals bout po ito. Kung sino ang mananalo ay magpapatuloy sa ating grand finals. Pero game 1 pa lang naman, painitan na natin ang entablado. Pumunta na tayo sa Land of Dawn. Punta na tayo sa ating casters. Tapatan at harapan ng MSC Champs na SRG OG kontra sa World Champs na Onyx Philippines. Ladies and gentlemen, paunang bungad para sa ating semifinals. Again, kung sinong mananalo dito, diretso na sa Grand Finals at aantayin kung sinong man na magwawagi between Team Liquid Philippines at Onyx Indonesia. Kami ang inyong makakasama, Burrito and Ingan. Parihatin sa inyo ang tapatan ng dalawang bigatin na to. Dito natin malalaman kung kaninong pangarap ang mapuputol. Matutuloy ba ang pangarap ng defending MSC champions na mag-back-to-back? That's gonna be SRG OG. Or ang Onyx Philippines ba ay makakamit ang Triple Crown, M-Series, MPL at MSC maagang pagpatay ng SRG on to Super Friends. A strong start for the Giants. Wow, dinig natin ang sigawan doon sa ating arena. And for sure, talaga nagdidiwang ang SRG dito sa larong ito. Ramdam natin yung gigil, yung gutom ng SRG. Nabanggit mo na kanina, back-to-back ang kanilang hinahabol dito. Pero back-to-back na teamfight yan ang nangyari. Back-to-back ang pagsagot dito ng Onyx Philippines para bigyan na itong si Stormy. Yung save sa gitna, napa-flicker bigla, sabay flex ng sticker. At napapansin natin, yung laruan kasi ng SRG OG, may mga moments sila na parang nagsislip yung lead eh. Oo. Sa kanila, nakita natin yan group stage pa lamang. And Onyx Philippines, especially yesterday, showing na they can come back from a huge deficit. So for SRG OG, discipline and talaga pag-iingat ang name of the game for them. Oo, naramdaman nila, for sure, napanood nila kahapon lahat ng mga miraculous plays mula dito kay Kera. Pero nakabawi din si Brusco at ang buong kupunan ng Onyx Philippines. Ngayon naman si Kai, kailangan ding umatras. Medyo kakalmahan lang ng bahagya pero napansin ko tatlong membro sa Onyx Philippines dito bumili ng top boots. 1v1. 2v1 pala. 1v2 nga yan pero parang kinakaya nga ata niya pero unting atras muna dahil nakaabang din naman si Yums with the heals and Innocent. So far, looking good pa rin naman sa kanyang lane. Kinakailangan ng unting tulong
from their roamer. Pero kinakailangan na rin umalis ni Yums kasi sisimulan na ang turtle fight. Ang napakagandang combo doon na ginawa ni Brusco. Pero ang unang mabibigyan ay si Brusco mismo. That's one member down for Onyx Philippines. SRGOG in full control of this turtle. Medyo nahihirapan sila doon sa dispersion and rotation. That duality passive na nakakapanggulo doon sa formation na ginagawa ng Onyx PH. Ibibigay na muna ng Sonics yung unang pagong ng laban na ito, pero si Kais nakamatsyag. Ang plano niya atay umagaw, pero nandun yung tatlong miyembro mula sa Onyx Philippines. Okay, nandun yung combo pero may I'm offended play na naman. Nagmula kay Cram, kaya mabibigyan si King Kong, pati si Brusco. Susunod na ata dito Super Friends. Dito mama yung concussive blast at makakatakas din si Super Friends. Grabe naman yung mga galawan na ipinapamalas dito ng SRG. Ang hirap ng mga untog-untog, pre. Yung dispersion and rotation, kakasabi lang natin kanina. At ngayon ay napapagana kagad dito ng Selangor Red Giants. Let's take a look at the STC instant replay. Ayan o, ganda ng pagpasok pero andun yung flicker eye mo pendant para pigilan yung plano ng Onyx. So, ang daming crowd control sa side ng SRG. Nagpatong-patong din. Even yung tidal strike na nanggaling kay Yums, added crowd control kaya hindi nakagalaw halos yung Onyx Philippines. At Super Friends nakatakas but it took them 2 bodies sa clash na yun. Kaya SRGOG may onting kalamangan na ngayon. And we can safely say na sila ang magkocontrol ng early game. But come late game, pwedeng maging mahirap kasi double marksman lineup ang Onyx Philippines, but in terms of macro, since walang Moskov yung Onyx, may map pressure talaga yung SRGOG with Luyi. Oo, yun nga rin yung kinakatakot ko eh. Though alam naman natin na nagkaroon rin ng nerf, no? Alam mo na kagad kapag gagamit ng diversion ang isang Luyi, pero hindi mo wala kasing ideya kung saan niya ilalapag yun. Ang alam mo lang, gumamit ng diversion, so dapat lang maging mindful ka doon sa posisyon na lalapagan mo. And nakita naman natin yung performance din kahapon ng SRG, medyo mahaba-haba yung naging serie against RRQ. 5 games ang dumaan. Pero pinatunayan ng SRG na yung pagiging kampiyon nila ay hindi lamang champa or hindi lamang kung ano mga sinasabi ng iba dyan. Tsaka reminder din ni si Kais, no, na yung kampiyon nila ay constant reminder sa kanila kung sino sila. Hindi yan sa pagmamayabang pero alam nila in themselves na champion sila, kaya nila, they have the mentality, they have the capabilities to go back-to-back, but same goes with Onyx Philippines. The last 4 finalists natin ngayon sa MSC, proven champions internationally and locally, so magiging mahirap na testo for both of the teams. Okay, King Kong, pagulong-gulong. Si Cram ngayon ang aabutan. Andun yung Don't Run Wolf King. Pero lalayo na muna dito ang SRG. Hawak ng Onyx Philippines yung pagong. Pero magsisimula na ata pagpasok ni Cram. Brusco, napakaganda naman ng play doon. Mapupunta kay King Kong yung turtle. Habang hindi pa nga natapos yung clash, Cram ang ganda na I'm offended play na. Huli si Kirk at binigyan bigla. That's gonna be one member down for Onyx Philippines. Seconds pumasok na with the electrifying beat. Magkakaroon ng diversion play doon. Who's there? Si send out doon. Eto si Stormy. Pero pumapasok pa rin ang Onyx Philippines. Walang backdoor play na magagawa ang Onyx. Dahil mukhang may ipit pa nga dito Stormy. Doon yung diversion rotation. Pagbibigyan bigla doon ni King Kong. Napakasakit ngayon ng Onyx Philippines. Medyo lumalim si Stormy doon. Alam namin na isa ka sa mga S. Oy, wait lang ha. Ngayon nagamit din yung Purify ni Super Friends. Mabubuhay din naman siya. Again, kahit sabihin natin na isa ka sa mga Class S na halimaw, boss, walang malakas sa marami. Walang malakas sa marami, walang malakas sa Super Fam. Tandaan natin, napaka-diverse at galing ni Super Friends so far. Pero may palag pa rin kasi ang SRGOG. Ang hirap ng kinakatapat ngayon ng Onyx Philippines. Teka lang, si Kirk na naman ay napuruhan. I'm offended play. Paired up with Sekais and he's gonna pick up a kill. One member down na naman at may nahuli pa nga dito. Si Yums gonna be on Brusco. Feeding off the kill to Stormy. That's 2 kills. Swing ka agad for SRGOG. Sabay Cram, kuha ng Torres sa taas. Ang ganda ng bait na ginawa doon ng SRG, lalo na si Yums. Again, 0-0 and 6 na KDA. Majority ng mga laban ay lagi naman siyang kasama dito. At medyo nahihirapan doon sa maagang rotation na ipinapamalas ng SRG ang Onyx Philippines. Tumawid na sa second turret itong si Kelra. Kasi alam niya na may panganib na nakaatas papunta sa kanya ngayon. Innocent. Doon sa may bottom, King Kong ay pagulong-gulong din. Medyo kakalmahan lang muna ng Onyx Philippines pero 1.5k na ang gold lead ng Red Giants. Good rotation din from King Kong na tumulong onti sa baba kasi kung hindi niya ma-zone out doon si Innocent, maaaring mabasag kagad yung Torres sa baba. Nakabasag na nga si Cram ng isa doon sa taas. Mahirap na pag mabigyan din yung bottom lane. Lumiliit yung space para kay Kelra, pati na rin kay Kirk. At pag nabasag yung mid lane turret, halos unli tambay na sa jungle yung SRGOG. Oo, ang hirap no, nasisikip yung mapa mo at lalong makukompromiso yung jungling pattern na iginagawa dito ni King Kong.
Diversion, gulong-gulong muna si King Kong. Nabangga ata. Sino nabangga? Si Si Yums nabangga. Yung siya si Stormy, nag-U-turn si King Kong eh. Sabi niya, dalawa lang naman yan, kaya nang tangkihin yung damage. Ayaw nilang i-concede tong turtle na ito. Kaya naman it's gonna be a 5-on-5 bout. Half HP for this turtle. Hinahawakan ngayon si Kais. Kinuha na din nila Little Wonder. Traction pulse ginamit din. Conceal coming in from Brusco. Pero si Kais pa rin makakuha ng turtle. Napa-ultimate si Brusco doon. Ay! Pero pinasapag bigla ni Innocent. King Kong pumasok sa gitna. Makakaisa naman sila. Yums is gonna fall down. Pero si Kela kinakailangan mag-back ngayon. Medyo masakit. Ang King Kong! SRG OG. Sunod na mga matay doon si King Kong. And a double coming in from Innocent. O yun na, nagkaroon na ng stock yung piercer dito ni Innocent. Ito yung medyo pinangangambahan natin. Pero may pinaplano at ang diversion play. Saan lalapag si Stormy at si Innocent dun sa may bandang ibaba, pre. Hinatid ng shuttle. Hinatid na naman ng shuttle itong si Innocent para makakuha ng bottom lane turret. Every single neutral objective and clashes ay nako-convert ka agad ng SRG OG Ayun, no? into objectives. And as we look at the STC instant replay, may kakunatan doon si King Kong, but the problem for Onyx Philippines was kulang sila ng burst eh. Kulang sila ng damage. Kaya kahit na-soak up ni King Kong yung damage, hindi din makaporma yung Onyx Philippines. Ang hirap din ito eh. Actually, isa sa mga gusto kong i-highlight dito si Cram na bumili na rin ng blade armor para nga naman masalo niya at masapo lahat ng damage from Super Friends and the rest of Onyx Philippines. Alam mo kapag ikaw ay Kimi, wala ka kasing palag dyan kapag naka-blade armor yung kalaban. Habang bumabanat ka, nasasaktan siya, Ikaw din. pero nasasaktan ka rin. Parang bumabalik lang din sa'yo Bumabalik lang. yung damage. So kinakailangan mo din mag-ingat kung sino ba yung tina-target mo. And as we look at the in-game equipment, malaki din na 1.1k gold lead ang kalamangan ni Innocent over Kelra. Naku, mahirap ito. Alam naman natin kapag maagang nakaka-snowball ang isang Granger, kayang-kayang dumumina. Pero si Brusco ay nag-aabang. Pero hinahanap niya kung nasaan yung pamilya. Ayan na, nagamit yung traction pulse pero wala naman tatamaan. Pero andito na! Ganda na catch on ni Brusco sa Bangga coming in from King Kong as they shut down Innocent. Wow! And that was a quick play coming in from Onyx Philippines. Napaka-patient ng ginawa doon ni Brusco sa bottom lane para maisahan si Innocent. Masyado pa kasing malayo yung mga miyembro dito ng Onyx PH. So inantay lang niya. Andyan na naman yung dispersion and rotation from Stormy. Pero 4v5 magiging laban. Unang Lord ay kakalabitin na dito ni King Kong habang si Cram ay bumibait-bait lamang. Alam to ng Onyx PH merong potential na flicker and I'm offended na pwedeng ilatag. Pero dinidiinan yung diversion. Ayan na! Uy, si Cram! Tsaka si Kirk, nag-1v1 dito. Yums! Pero ang ganda ng pagpasok doon ni Yums, nahuli nga ata. Pero may Purify na magaganap. Coming in Nice! from Kelra, Yums. Soaking up the damage. Medyo masakit. Brusco na naman. Ay! Pero beautiful fist crack onto si Kais. Mapapala yung SRG OG. But Innocent answers back. Napatay bigla si Kelra. This is a major advantage for SRG OG. Oh no, wala yung isa sa mga main damage dealer dito ng Onyx Philippines. Pagkakataon ata ng SRG na simulan yung Lord. Hindi naman naka-flow yung top and bottom. Equal lang ang laban na yan. Pero hindi equal pagdating sa numbers kasi 4v5 at isusuko na ito ng Onyx PH. Masyado nang malayo si King Kong. Gayun din naman yung ilan sa mga miyembro dito ng Super Fam. At ayun na nga, ibinigay na sa SRG yung Lord Lobo bigla ng 3,000. Actually, pa-4K na nga yung kalamangan dito ng Oo. Red Giants eh. Saka hindi malabo na mas lumobo pa yan with the Lord advantage from SRG OG. Nakita natin kanina na nung nawala si Innocent, akala natin opening na for Onyx Philippines. Pero Yoms and Cram has been good in trying to delay the place na pwede manggaling kay sa Onyx Philippines mismo. And at the same time, no, maganda din naman yung clear na meron ng Onyx Philippines. Again, they have the Irithel plus the Kimi. Pero na-mention mo na kanina pag may pumasok bigla na Cram o Yoms, pwedeng halos ang daming inhibitor turrets na makuha ang SRG OG with just the first Lord. Yeah, ang hirap nito pero hindi pa rin naman imposible, men. Hanggang sa ngayon na after nung laban ng Onyx Philippines sa Team Spirit, parang di na ako naniniwala sa mga early pre. Oo, hindi na rin ako naniniwala sa gold lead. Kasi ang daming binabawi and both gold laners actually, they're known for major, huge comeback. Yeah. Innocent with the Moscow place, Kelra kahapon with the Granger place. So in terms of comeback, teka lang, si Kais naman. Muling nagpapakilala kasi si Kais, sabi niya, akala niyo umihina ako, papakita ko lang kung sino talaga ako ngayon. Yun na nga pinamalas. Kung maalala natin, yan ang finals MVP ng MSC 2024. Marami mga doubters, lalo na yung performance niya kahapon with the Lancelot. Pero sabi niya, hindi, ibabawi ko lang. Aray ko po, sakit, tumama yung dalawang Death Sonata from Innocent. Ayan na, papasok na naman ng SRG. Oh,
King Kong makakalaya din naman dito. All inhibitor turrets will be taken. But ito na yung sinasabi natin, no, with the lead established by SRGOG, mayroon sila kayang-kaya nilang mag-overextend. Si Kais kaya pumasok at any moment. Partida si Kais pa lang yun Oo. Paano pag sumetap si Yums si Kramat 2 or 3 yung makuha from Onyx Philippines? It could be disaster for Onyx. So ngayon, SRGOG, the name of the game is to play this safely. Ang daming games or 1 or 2 games na nag-slip yung lead sa kanila because of late game decisions na napapaikot at napapapunish ng kanilang mga opponents. And Onyx Philippines is known to punish those mistakes. So SRGOG, the defending champions, need to execute the late game perfectly. Yeah, maari rin na ano no, medyo kalmahan lang muna ng Onyx PH. Alam nila na hindi pa nila kayang sumabay at makipagharapan ng 5v5. Kasi nga naman si Kera ay medyo gap din no pagdating sa gold. Tingnan mo naman, Great Dragon Spear pa lang ang kanyang ikatlong item na hawak dito bukod sa Berserker's Fury and the Hasclaw. So ngayon medyo kinakapapa ng Onyx PH. Binibigyan muna nila ng pagkakataon si Kera. Kaya lang kasi ang ginagawa na ng SRG dito, pinifreeze na yung long lane, pinifreeze na dito yung bottom para hindi na nga makaabante pa si Kera at hindi na sila makakuha ng additional na gold, di ba? Kumbaga kailangan pa nilang lumabas ng kanilang base para lang maka-clear. At yun yung gustong-gusto talaga ni Cram tsaka ni Yums. Kasi Yums, second item niya is ang fleeting time. So halos only set yung maaasahan mo sa kanya. And even if mapop lang yung Purify ni Kelra, the fact na wala pa siya mga Wind of Nature's Immortalities, madali ang maboburst down yung gold standard ng Onyx Philippines. And as SRG, holding on to this Lord, disiplina ang kanilang pinakita. Pagkakuha ng Lord, atras ka agad for the Giants. Oo, alam na nila napanood nila yung mga tapes napanood nila yung mga VODs. Nanood ng film, pre. Nanood ng mga films sa VHS at sa kung ano-ano pa, pre. Nakita nila yung laban ng team spirit na hindi mo pwede talagang basta-basahin ng Onyx PH. Kahit ba alam mo na safe kayo doon sa Lord, kailangan mo pa rin matyagan. Pero yung Lord, nasa may bandang ibaba. Onyx Philippines, kumakapit pa rin. 8.2k gold ang hawak-hawak dito ng SRGOG. Ngayon, nakadepensa ang Onyx PH. Sila na talaga. Ang daming pang-initiate dito ng SRGOG. Kinakailangan din ingatan yung mga out-of-the-map diversion plays na pwede manggaling kay Stormy as soon as pumasok at umamba na yung ikalawang Lord dito. Inhibitor turret will be taken down for SRGOG. Pero disiplina pa rin ang kanilang pinapakita. Tignan mo, ang dami nilang ways mag-initiate. Isang conceal lang, pwede ka agad umamba ang SRGOG, pero sobrang disiplinado nila ngayon. Cram, surveying the scene. May I'm offended flicker play na pwede manggaling sa kanya, pero disiplina pa rin ang papakita ng defending champions. Grabe, parang ito na yung natutunan natin, no? Yung makabagong SRG na to. Nasanay kasi tayo na maasim si Kais, gayon din naman si Stormy, and si Yums, napakarami ni mga setup na medyo risky. Ngayon talagang sobrang textbook style. Ayan na. Ang kanilang galawan. Si Kais pumasok na! At binuhat nga nila dito si King Kong. Si Kais doon sa likod. Binigyan bigla si Kelra. That's one member down for Onyx Philippines. Medyo matas ang SRGOG pero pumasok si Cram. With I'm offended play. Bruce ka lang doon pero hindi kumonekta yung combo. Kaya naman unti-unti nang bumapagsak ang Onyx Philippines. Buhay pa rin naman dito sa dispersion rotation coming in from Stormy. Napakasakit na. 3 na lang ang depensa. Buhay pa sila dito pero yung Torres may padagidas. Maaari nang mabasag dito ng SRGOG. May kasama pang catapult pero ilan na lang ang natitira para sa SRG. Kakapit lang muna sila. May diversion play na niluto dun sa bibadang ibaba si Stormy pero si Cram nakikipagsama sa tatlong. Grabe naman! Buti na lang may kakunatan yung Onyx Philippines dito at kaya nila yung mga Rhapsody doon coming in from Innocent. Pero ito na naman si Yums. Pumasok na naman si King Kong ang binuhat. Gumulong na nga yung gulong pa atras. 5 seconds pa bago lumabas si Super Friends. Nandito na rin si Kelra para ma-clear out yung minions. Pero wala nang inhibitor turrets ang Onyx Philippines at 7.5k na ang gold deficit. SRGOG, perfect execution. Masasabi kong perfect talaga itong nagiging laro ng SRG. Tingnan mo, wala pang basag na tore para sa SRG. Dito sa tagpong ito, nasa 16-minute mark na tayo at 2 minuto na lang inaantay para doon sa enhanced na Lord. Remember, ayun na yung supladong Lord, pre. Hindi na namamansin yon. So, mas importante sa Onyx PH and kung if ever man na manalo sila sa mga team fights na mangyayari maya-maya at makuha yung Lord, mataas ang chance nila na makaahon pa rito. Onyx Philippines, at this point parang
limitado na lang talaga yung pwede nilang magagawin. Oo. Kumbaga parang nasa bola talaga ng SRG OG Esports. The way na makakomeback lang yung Onyx Philippines with this huge goal deficit is if magkamali mismo yung SRG OG eh. Kasi wala ka masyadong ma-force out dito. Hindi ka rin naman pwede masyadong mag-split push kasi automatic na Lord yun for SRG OG. And pwede pa nga nilang i-cast yung diversion para lang agapan doon yung mga split push na pwede manggaling kay Kelra. Oo, ang bilis kasi ng responde din ng lineup dito ng SRG. Pero gayon din naman, si King Kong kasi hindi rin naging maganda yung early niya, no? Lalo na itong si Kirk. Ito yung naging playstyle ng Team Spirit kahapon. Pinupuruhan nila palagi si Kirk para hindi nga naman super confident kapag nagkakaroon na ng mga team fights. Pero ito, 10,000 yung buhay ng Lord, ah. King Kong, makuha ni Innocent yung Lord. Sabay Tsunami Slam Ipit. onto the Beast. Ipit na naman si King Kong ngayon at papaulan ng bala Ay. dito ni Innocent. Papatumbayin na niya. Sunod naman yung Iba. apat sa Onyx Philippines. Napakaganda na pasok doon ni Cram. Immortality Pop coming in from Brusco. Pero bibigyan din naman siya ng apat. Nahuli na naman. Etong si Kelra. Pinaulan na ng bala ni Innocent. Triple kill for Innocent. They wanna go for the Maniac. And another Maniac for Innocent. As SRGOG mananalo for Game 1. What a game number 1 para sa SRG OG. Napakalinis